Mga ilang oras na lang ang nalalabi at magdi-deliver na si Pangulong Marcos ng kanyang ikalimang SONA. Kagaya ng maraming Pilipino, nagtatanong din ako, ano kayang sasabihin niya sa atin sa kanyang ikalimang SONA? Ito si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. At eto na nga tayo sa ikalimang SONA ng Pangulo. Pero kagaya ng mga nakaraang taon, will this be another round of broken promises or misleading information? Ano sa tingin ko ang mga i-deliver ng Pangulo sa atin dito? Well, hindi na po ito sikreto. Sinabi ko na noon na yung pagsasampa ng mga kaso, di umano laban kay Romualdez at sa iba pang mga sangkot sa flood control, ay gagawin niyang highlight at yan ang kanya magiging pangunahin dito. Na siya ay seryoso sa katiwalian sapagkat sinampahan na ng kaso sa ombudsman si Romualdez. Anong significance ito? Well, dahil po iyan ay nasa ombudsman pa lang, hindi pa po ito na isampa sa Sandigan Bayan, dadaan pa po yan sa proseso ng preliminary investigation, marami pang mga ipa-file ng mga pleadings, mga sagot sila Romualdez. Mahabang proseso pa po yan bago makarating sa Sandigan Bayan, bago ma-issuean siguro ng warrant, kung meron man, itong si Romualdez. Kasi pwede namang sa ombudsman level ay i-dismiss din nila ito, hindi na ituloy later on pagkatapos ng SONA. Noong July 25, sinampahan po ang Iloilo representative si Jojo Ang ng kaso ng katiwalian. Pero ito po ay hindi plunder. Ang isinampa po ay graft, anti-graft lang po. And therefore, ito po ay bailable. Pero siguradong iha-highlight nila yan. At babanggitin din, presumably, yung mga kaso nila Marcoleta at saka nila Defensor na ngayon ay nakakulong, sina Jingoy Estrada, si Ramon Revilla Jr. At yun ang bahagi ng paglalatag niya. Di bali ng obvious na mas marami ang nasa oposisyon na naikulong kaysa sa mga miyembro ng administrasyon. Ang naging bahagi lang ng administrasyon dito would be si Ramon Revilla kasi tumakbo siyang senador sa ilalim ng ticket nila. Although siya ay natalo. At ito na yung larawan na ipapakita niya sa atin na seryoso siya sa kanyang kampanya laban sa graft and corruption. Well, of course, nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo dito. Ikalawang ipupunto niya dito ay yung supposed economic gains that he has obtained or attained in his administration. Dahil naabot natin yung upper middle income class category ng sineset ng World Bank. Sasabihin niya, ito ay patunay na umuunlad ang ating mga buhay. Pero sa totoo, sinabi ko na sa inyo nun, wala namang kinalaman ito sa actual na sweldo ninyo. Kasi yan ay ang formula dyan ay pinagsama-sama yung income na pumasok sa Pilipinas, kasama yung sa mga OFW, kasama yung sa malalaking kumpanya, and then i-divide yan sa bilang ng ating populasyon, and then you come up with the GNI, Gross National Income. At ibig sabihin yan ay higit $4,000 na nga talaga ang tinatanggap ninyo. Kinumpute ko na po sa inyo yan. Marami po sa atin na mga Pilipino ay nandun pa rin sa antas ng sinasabi ng ating Pangulong, mahirap at malapit nang maging mahirap. Yan, baka po kasama tayo po dyan. So there is no real economic gain that he can report except ito lang. At sasabihin niya, kukumbinsin niya tayo na hindi tayo mahirap. Kailangan pilitin natin ating mga sarili na maunlad tayo, na nasa upper middle income na tayong lahat. At yan ang isasaksak sa ating mga lalamunan sa hapon na ito. Sabihin din sa atin na payapa ang Pilipinas kasi ito ang sabi ng DILG. Walang krimen, mababa na ang droga, at yan ang sinasabi ng statistika. Di bali ng araw-araw nakikita natin may mga pinapatay, may insidente ng droga dito sa ating lugar. Nung isang araw lamang ay binaril ang aking kaklase sa kapatid ng aking kaklase nung high school, na isang doktor. Nagmumotorsiklo lang, binaril ng mga nasa kotse. 2 weeks before that, a week before that, meron pong mga may pinatay naman doon sa Dinalupihan, Bataan, babae, sinakal at pinagnakawan. So yung mga insidente na ganito, ito ang patunay ng DILG na payapa
ang ating lipunan at isasaksak ulit sa ating mga lalamunan yan at sasabihin na maniwala kayo, payapa tayo kahit nakitang-kita natin na hindi ito totoo. At ikukwento rin sa atin na mayroong major investment na dadating sa atin sa pamamagitan nitong Pax Silica at ito daw magdadala sa atin ng karagdagang na income at yaman at uunlad ng Pilipinas dahil dito. Well, na-discuss ko na po ito nung nakaraang araw na yung Pax Silica doesn't necessarily translate to development because it will come at a very high cost para sa ating lahat. And kung totoong ito ay nagdadala ng development, why bring it here in the Philippines? Bakit hindi na lang sa Estados Unidos? Kasi gusto naman ng Amerika yung polisiya ng America First. Doon sa mga kondisyon na gusto nila sa Pax Silica ay kailangan ang masusunod dito ay ang batas ng Amerika at hindi ng Pilipinas para itong isang independent na military base kagaya nung panahon nung meron pang mga andito pa sa atin yung Clark Airfield ng Amerika at saka ng Subic. Ganun ang mangyayari dito sa sistema na ito. Maganda ba yan sa Pilipinas? Tingin ko hindi. Masyado tayong maraming isusuko in terms of natural resources, yung perwisyo sa ating kalikasan at sa ating lipunan versus doon sa actual income na papasok sa ating Pilipinas. But this administration will load it at ibebenta nila sa atin na ito yung susi sa ating kaunlaran. Tingin ko magkakaroon din ng mga papahapyaw tungkol dito sa impeachment at i-highlight niya na wala siyang kinalaman dito at itong proseso na to ay proseso ng demokrasya at kailangan nating respetuhin ito. At magkakaroon ng pahapyaw dito tungkol sa kaguluhan sa politika, destabilizers ang sinasabi. And there will be some brush off, yung pahapyaw na pagsasabi tungkol sa pangangailangan ng mga constitutional amendments. And basically, I think that's all that he's gonna highlight. Hindi na niya highlight dito yung siyempre mga natural disasters because that would be bad for him. Iiwasan mo siyempre yung mga bagay na makakapangit doon sa speech mo at pagagandahin mo na lang kung anong meron ka. Kumbaga parang yung pangit, ayusan mo ng kotakot-takot na makeup hoping na hindi natin makita na pangit pa rin ang itsura niya. Ang problema ng Pangulo dito, ang mga taong bayan, ang mga iskumbro, matatalino na kasi nakikita naman natin kung ano ang totoong nangyayari. At sa sitwasyon na yan, sa tingin ko, ay hindi makakatanggi ang pamahalaan sa kung ano ang meron tayo sa kasalukuyan. People is dissatisfied, we are not happy with what is going on with our lives. Hindi tayo masaya sa sitwasyon ng katiwalian dito sa ating bansa. At mararamdaman yan ng Pangulo sapagkat ang mga Pilipino, ang mga iskumbro, patuloy ng nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, and we are the resistance.